Okay, eto na, Sunday edition natin. Special ito kasi wala ako sa bahay ko. Exclusive tayo na kinuha ng isang kliyente para i-ritual yung pasyente niya which is comatose. So, yun na, no? Merong mga clients talaga na gusto talaga nilang matutukan yung pasyente nila kasi para na lang maano din yung mga kailangan pang gawin, di ba? Yung iba kasi busy, kaya pwede kung gusto niyo din na ganun din gawin niyo sa akin, no, i-hire nyo exclusively sa ritual, pwede din, no? O yan, ito, abangan nyo. Ito yung dark and light side of life. Dito natin malalaman ano ba yung mga specific problems na naging sanhi, no, na magpahanggang ngayon hindi pa kayo makatapos-tapos sa lahat ng problema. No, adjust natin. Kuha ko dito ng tatlo. Anong unang problema? Naghihintay ka. Pangalawa, ang mga nawala. Ay! Pangatlo, ito, Six of Pentacles. Alam nyo, napaka-ano, di ba? Kasi kung iisipin mo, no, yung problema is may hinihintay ka, no? Or meron ka posible hindi ka nakakagalaw, hindi ka nakakagawa ng mga pagbabago or improvement kasi ito yung bagay na nakafocus ka sa kung ano yung nawala. Hindi ka nakafocus sa kung ano yung natira. Kasi ito yung Five of Swords kasi, puro problema ito eh. No? Ando dito yung betrayal, cheating, conflicts, chaos. Ito yung mga pabalik-balik, paulit-ulit na mga problema sa buhay mo. At saka, yung Six of Pentacles or Six of Coins, ito yung mga taong binigyan mo ng tulong, pinagkatiwalaan mo, ito yung mga taong minahal mo, pinapahalagahan mo. Dito ka nagkakaroon ng stagnation. Posible na hinihintay mo ang tamang pagkakataon, pero hindi sila magkatagpo. Dahil sa yung middle card kasi is conflicts. The Five of Swords is mahirap eh. Ito yung pinakamahirap sa lahat ng baraha, which is the swords. So, tingnan natin dito kung ano yung solusyon sa light side. The Six of Cups, di ba? And then, the King of Wands. And the Emperor. Okay. So, posible talaga, yung issue natin dito is love life. More or less. Love life lahat. Kasi, yung solusyon dito is, may lumabas na Six of Cups. So, ibig sabihin, may binabalikan ka or may gusto kang balikan sa nakaraan mo. No? Ito yung posible ito yung tao na talagang gusto mo kung pag-ibig. Kasi dalawa eh. No? Isang tao na the King of Wands, isang lalaki na estable na sa buhay, masipag naman, mapagmahal. Tapos, meron namang isa dito, superior talaga, which is the Emperor. So, posible na nakaano ikaw, naipit ikaw sa dalawang tao. Yung isa, mahal mo, yung isa, kailangan mo. Di ba? Kasi, ito mahal mo eh. Ito kailangan mo. Kaya ngayon dito ka, nagkakaroon ng stagnation. Nag-aaway ang puso't isipan mo dahil dito sa pera. Dito, ang sinabi, sundin mo puso mo. Ngayon, sa pagsunod mo sa puso mo, kailangan mong mamili sa kanilang dalawa. Ngayon, dito lumalabas, nasa gitna ang King of Wands, nasa huling baraha ang Emperor. So, nasa sayo na yon. Kung gusto mo nang magkaroon ng magandang buhay, hihiwalayan mo yung taong mahal mo. Kung gusto mo namang ipaglaban yung taong mahal mo, mawawala lahat ng luho sa buhay mo. So, pag-isipan mo ng mabuti, kasi dito napakadami mong conflict.
At ito yun, no, na kalimitan nangyayari sa mga tao na hindi nila kayang hulihin kung saan galing at saan manggagaling ang swerte nila sa buhay. Alam mo, yung para bang namumuhay ka na naka-blindfold. Yun. Kasi, wala kang idea kung paano mo hawakan yung problema. So, pero kung alam mo kung paano ka mag-lay down ng barahan, di ba? Kapag isa kang sugarol sa natural na baraha, habang na bumubunot ka ng baraha mo, alam mo kung anong dapat na dumating para manalo ka. Pero kapag dumating yung baraha na inaasahan mo, magaan ang kalooban mo kasi mananalo ka. Pero kapag hinawakan mo yung hindi yung hindi siya swak doon sa baraha na meron ka, matatalo ka, di ba? So yun yung ginagawa, sa lahat ng bagay may choices ka. Pero bago ka pumili, pag-isipan mo, ito ba yung taong gusto ko o ito lang yung taong kailangan ko? Magkaiba kasi yun. So kung ito'y nakafocus sa pera at pag-ibig, gamitin mo utak mo. 'Di ba? Pero kung nandyan ka na sa buhay halimbawa kasal ka na, hindi ka masaya, edi mag-isip ka. Kung responsible ka naman at may mga anak kayo, pwede mo namang panindigan yung pagiging magulang mo. Pero hindi mo na kayang tiisin yung pagiging parte ng pamilya mo. May ganun yun. So, hindi ibig sabihin doon na kasalanan yun. Yung kasalanan is pipilitin mo na maging masaya at maging buo kahit hindi na pwede. So, ngayon, para mahuli nyo kung saan talaga kayo dapat mag-umpisa, magpa-reading ka, magpa-ritual ka, magpa-cleansing ka, para madesisyonan mo sa buhay mo kung alin ang susundin mo. Kasi ang hirap naman na bawat relasyon tanga tayo. Ang hirap naman na bawat relasyon umaasa tayo. Tapos wala naman. Hanggang sa dumating na sa punto na pagod ka na, ayaw mo na. And then nung nagpa-reading ka, huli na, nalaman mo, yung pinalagpas mo, yun pala yung tadhana mo. 'Di ba? So, ina-advise ko sa lahat ng tao, on or before pumasok ang bagong month, katulad ngayon, papasok yung June, magpa-reading kayo weekly. Kasi, iba-ibang nangyayari linggo-linggo. Lalo na kung marami kayong nakakasalamuhang tao, iba-ibang energy ang napupunta sa inyo at yung iba minamanan nyo. Okay? So, ito lang kasimple ngayon yung dark and light side of life natin. Mamaya, gagamitin ko yung tarot sa real talk natin kasi hindi ko nadala yung isang baraha para sa real talk natin. Pero dun tayo sa tarot kukuha ng isang topic kung ano talaga ang dapat mong pagtuunan ng pansin for today. Okay? So, sa lahat na gusto magpa-reading, magpa-ritual, magpa-cleansing, at may kailangan sa mga sitwasyong ganito, message lang po kayo at mag-set tayo ng appointment. Okay? Thank you!